itatapon na parang basura, mapagbibintangang magnanakaw sa gitna ng karangyaan? Habang si Leandro ay nakatayo sa dambana, kasama ang mayamang eredera, si Tala ay gumagapang sa putik ng kahirapan para sa kanyang mga anak. Isang sampal ng katotohanan ang yayanig sa kanyang mundo. Ang lalaking minahal niya ang mismong nagtaboy sa kanya. Magagawa pa kaya niyang bumangon mula sa pagkakalugmok? O tuluyan na siyang lalamunin ng puot, baka wala ng pag-asa? Lumayas ka! Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang sala ng mga De Salvi. Ang bawat salita ay may kalakip na lason, sapat na upang durugin ang anumang natitirang dignidad sa pagkatao ni Tala. Sa harap ng mga katulong, sa harap ng lahat, ang mga alahas na itinanim sa kanyang silid ay naging ebidensya ng isang kasalanan ng kailanman ay hindi niya ginawa. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Tala ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng relos na binili niya mula sa kanyang 3 taong pag-iipon. Isang regalo para sa kaarawan ni Leandro. Ngunit ang kahon ay nalaglag sa sahig nang itulak siya ng matanda. At ang salamin ng relos ay nagkapira-piraso, tulad ng kanyang puso na unti-unti ring nawawasak. Tumingin si Tala kay Leandro, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng munting buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Umaasa siyang may isang salita ng pagtatanggol, kahit isang sulyap man lang ng pagdududa sa paratang ng ina nito. Ngunit nanatiling nakatitig si Leandro sa malayo. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom at ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang kawalan ng kibo ni Leandro ang nagsilbing huling pako sa krus na papasanin ni Tala sa mahabang panahon. 6 na taon na ang lumipas. Ang amoy ng sunog na mantika at ang alinsangan ng maliit na karinderya ni Aling Rosa sa gilid ng highway ang nagsilbing mundo ni Tala sa bawat araw. Basang-basa ang kanyang manipis na duster ng pawis habang mabilis na naghuhugas ng mga nagtumpok na pinggan. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot, ngayon ay magaspang na at puno ng mga sugat dahil sa matapang na sabon at walang humpay na pagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw. Hoy, Tala! Huwag kang tutulala riyan. Ang daming nakapila. Bilisan mo ang pag-abot ng kanin. Ang boses ni Aling Rosa ay parang pako na bumabaon sa tenga ni Tala. Ang maderasta ng karinderya ay walang ginawa kundi ipaalala sa kanya ang bawat sentimong utang niya para sa gamot ng kanyang mga anak. Napatigil si Tala nang madaanan ng kanyang paningin ang maliit at maingay na telebisyon sa sulok ng karinderya. Ang balita ay tungkol sa isang engrandeng kaganapan sa Cebu. Doon, sa gitna ng mga kumukutitap na ilaw at mga taong nasa ituktok ng lipunan, nakita niya si Leandro. Mas lalo itong naging makisig, ngunit ang malamig na ekspresyon sa mukha nito ay hindi nagbago. Ang nag-iisang tagapagmana ng De Salvi Corporation, nakatakda ng ikasal sa anak ng isang kilalang senador sa susunod na buwan. Anunsyo ng reporter sa telebisyon. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang tubig sa gripo ay patuloy na umaagos, bumubuhos sa kanyang mga paang nakayapak sa maduming semento, ngunit wala siyang nararamdaman kundi ang matinding panlalamig sa kanyang sikmura. Ang bawat salita sa balita ay parang isang bagong sugat na ibinaon sa kanyang kaluluwa. Habang siya ay namamatay sa hirap para lamang may ipakain sa kanilang mga anak, si Leandro ay naghahanda na para sa isang bagong buhay na para bang ang 6 na taon ng kanyang paghihirap ay walang halaga. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang umiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyong-tuyo na sa dami ng mga gabing inilaan niya sa pagluha.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanang siya ay kinalimutan na ng mundong minsang nangako sa kanya ng pag-ibig. Nanay, nanay, ang sakit po ng dibdib ko. Ang mahinang tinig ni Lita, ang kanyang anak na babae, ang bumasag sa kanyang pagtulala. Sa sulok ng karinderya, nakaupo ang bata sa isang luma at sirang bangko, namumutla at nahihirapang huminga. Ang mga labi nito ay nagsisimulang mangitim, ang palatandaan ng sakit sa puso na matagal na nilang nilalabanan, ngunit hindi magamot-gamot dahil sa kawalan ng pera. Dinaluhong ni Tala ang anak. Hindi pansin ang pagtalsik ng maduming tubig sa kanyang damit. Niyakap niya ang maliit na katawan ni Lita at doon, naramdaman niya ang mabilis at mahinang tibok ng puso ng bata. Isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Sandali lang anak, kakayanin natin to. Lalaban tayo. Bulong ni Tala. Kahit na siya mismo ay hindi na alam kung saan kukuha ng lakas. Tumayo si Aling Rosa sa harap nila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita sa halip na awa. Tala, kung mag-iinarte lang ang anak mo rito, dalhin mo na yan sa labas. Nakakasira ng gana sa mga customer. Tumingin si Tala kay Aling Rosa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang nagbabagang puot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng isang malakas na pagtuyo ng ubo ni Lita ay nauwi sa pagbagsak ng katawan ng bata sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng karinderya ay naging nakabibingi. Ang balita tungkol sa kasal ni Leandro sa telebisyon ay nagpatuloy. Ang tunog ng masiglang musika ay naging kabaligtaran ng malamig na katotohanang hawak-hawak ni Tala, ang kanyang walang malay na anak. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang taong wala namang ninakaw kundi ang pagkakataong magmahal? Gaano pa karaming hapdi ang kayang tiisin ng isang pusong matagal ng durog? Wala na akong perang maipapahiram sa'yo, Tala. Hindi ako bangko. At lalong hindi ako charity foundation. Ang boses ni Aling Rosa ay matigas at walang bahid ng awa. Kahit na sa harap niya ay nakaluhod ang isang inang basang-basa pa ng pawis at luha. Sa loob ng maliit na health center ng baryo, ang amoy ng gamot at ang init na nagmumula sa bubungang lata ay tila mas lalong nagpapabigat sa nararamdaman ni Tala. Hawak niya ang reseta para sa gamot ni Lita, isang pirasong papel na para sa kanya ay katumbas ng buhay ng kanyang anak. Kahit abante lang po sa susunod na buwan, Aling Rosa, pagmamakaawa ni Tala, ang kanyang tinig ay nanginginig at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Kailangan lang po ng maintenance ni Lita. Nangihina na po siya. Baka hindi na kayanin ng puso niya ang susunod na pag-atake. Isang mapanuyang tunog ang lumabas mula sa ilong ni Aling Rosa habang pinapaypayan nito ang sarili gamit ang isang makapal na pitaka. Utang, Tala. Bilangin mo nga ang utang mo sa akin. Ang tinutuluyan ninyo sa likod ng karinderya, ang kinakain ninyo, ang mga kuryenteng nagagamit nyo, lahat yan ay galing sa bulsa ko. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa akin, nabulok ka na sa lansangan kasama ang mga anak mong walang ama. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang latigo na humahampas sa likod ni Tala. Ang utang na loob na ito ang naging tanikalang nakagapos sa kanyang mga paa sa loob ng 6 na taon. Alam ni Aling Rosa ang kanyang nakaraan. Alam nito ang tungkol sa paratang ng pamilyang De Salvi at ginagamit ito ng matanda upang busalan ang kanyang bibig at sagarin ang kanyang lakas. Tumayo si Tala ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa pagod at gutom. Tumingin siya sa dako kung saan nakahiga si Lita sa isang luma at gulanit na bench ng klinika, habang si Lito, ang kambal nito, ay tahimik na nakaupo sa sahig at hinihimas ang kamay ng kapatid.
Ang tagpong iyon ang nagbigay sa kanya ng panandaliang tapang. Nagsisilbi ako sa inyo ng higit pa sa nararapat, Aling Rosa. 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako para magsaing at hating gabi na bago ako makapahinga sa paglilinis. Wala akong hinihinging sobra. Ang akin lang ay ang sahod na pinagpaguran ko para maisalba ang anak ko. Lumapit si Aling Rosa sa kanya. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Talagang marunong ka nang sumagot ngayon, ha? Baka nakakalimutan mong isang tawag ko lang sa pulis ay kukunin ka nila dahil sa record mong magnanakaw ka. Sino ang papaniwalaan nila? Isang kagalang-galang na negosyante o isang babaeng pinalayas dahil sa panguumit ng alahas? Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang takot na mawala sa piling ng kanyang mga anak ang laging nananaig sa tuwing sinusubukan niyang lumaban. Yumuko siya, hinahayaang mahulog ang kanyang mga buhok upang itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Tala ang isang maliit na kamay na humahawak sa dulo ng kanyang duster. Paglingon niya, nakita niya si Lito. Ang bata ay may hawak na isang maliit na baso ng tubig na hiningi nito mula sa gripo sa labas. Nay, uminom ka po muna. Huwag ka na pong umiyak. Ako na lang po ang magtatrabaho para kay Lita. Bulong ng 6 na taong gulang na bata. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-unawa na hindi dapat nararanasan ng isang bata sa kanyang edad. Ito ang golden moment na nagpiga sa puso ni Tala, ang makita ang kanyang anak na pilit siyang pinoprotektahan sa gitna ng kanilang kawalan. Niyakap niya ng mahigpit si Lito. Ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat nito habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan na tila kay layong makamit. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng klinika. Hindi ito ang karaniwang tricycle o jeep na dumadaan sa baryo. Ang tunog ng makina nito ay pino at mahal. Tumingin si Aling Rosa sa labas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at biglang nagbago ang anyo nito mula sa pagiging malupit patungo sa isang mapanipsip na ngiti. May mayamang customer yata tayo. Tala, ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang magmukhang pulubi riyan at baka matakot ang mga bisita. Ngunit hindi nakikinig si Tala. Ang kanyang atensyon ay natuon sa isang itim na SUV na nakaparada sa tapat. Isang lalaki ang bumaba mula rito. Kahit na nakatalikod ito, ang tindig at ang paraan ng paggalaw nito ay tila isang aninong matagal nang nagmumulto sa kanyang mga panaginip. Rosa, nasaan ang babaeng nasa video? Isang boses ng lalaki ang nagtanong sa labas. Malalim at puno ng awtoridad, ngunit may kasamang panginginig na tila nagmumula sa isang malalim na sugat. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang boses na yon, ang boses na minsan niyang pinakinggan bilang musika bago ito naging dahilan ng kanyang pagpapakalayo. Ay sir, kayo po ba yung galing sa Cebu? Yung naghahanap kay Tala? Narinig niyang sagot ni Aling Rosa. Ang boses nito ay puno ng kagalakan na parang nakatagpo ng ginto. Lumingon si Tala sa pintuan. Ang liwanag mula sa labas ay tila bumubulag sa kanya, ngunit unti-unti niyang naaninag ang figura ng lalaking papasok. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kay Aling Rosa, kundi dahil sa takot sa katotohanang ang nakaraan ay narito na sa kanyang harapan. Humarap ang lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng masikip na klinika. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig ni Tala ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang pag-ubo ni Lita sa likuran niya. Tala, bulong ni Leandro, ang kanyang tinig ay basag. Ngunit bago pa makahakbang si Leandro,
Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Aling Rosa. Humaharang ito sa gitna nila. Mabilis na humarang si Aling Rosa sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang at ang mukha ay nakasuot ng isang pekeng ngiti na tila pilit na pilit. Ang bawat galaw niya ay amoy oportunismo, handang sakmalin ang anumang biyayang dala ng lalaking nasa harap niya. Ay, Sir Leandro, kayo nga po pala ang nasa balita, wika ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay naging malambing sa paraang nakakairita sa pandinig. Huwag po kayong mabibigla rito kay Tala. Pasensya na po sa hitsura niya. Talagang mahirap lang po kaming mga taga rito. Pero itong si Tala, nako, napakalaki po ng utang niyan sa akin. Kung balak niyo po siyang kunin o kausapin, baka naman po pwede nating pag-usapan muna ang mga obligasyon niya sa karinderya ko. Hindi siya pinansin ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Tala. Tinitingnan ang bawat detalye ng mukha nito na tila binabasa ang isang aklat ng nakaraan na matagal na niyang hindi nabubuksan. Nakita niya ang mga lamat sa labi ni Tala, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang dumi sa kanyang lumang duster. Ang bawat bakas ng kahirapan sa katawan ng babae ay tila isang sampal sa kanyang konsensya. Muling tawag ni Leandro. Humakbang siya ng isa pang beses, ngunit si Tala ay mabilis na umurong. Itinatago si Lito sa likuran niya habang ang isang kamay ay nakahawak sa bench kung saan nakahiga si Lita. Huwag kang lalapit. Ang boses ni Tala ay malamig, matigas, at puno ng pader na tila walang sinuman ang makakatibag. Wala kang karapatang tumuntong dito. Bumalik ka na sa Cebu, Leandro. Bumalik ka na sa magarbong buhay mo at sa babaeng nakatakda mong pakasalan. Napatigil si Leandro. Ang sakit ng mga salita ni Tala ay ramdam niya hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang paningin niya ay napunta sa dalawang bata. Nakita niya si Lito na nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagtataka. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo sa walang malay na si Lita. Ang pagkakahawig ng mga bata sa kanyang sariling mga larawan noong kabataan niya ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Sila ba? Ang tanong ni Leandro ay halos pabulong na lamang. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking bato. Hindi mo sila kaano-ano, Leandro. Mabilis na sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mga batang ito ay akin. Wala silang ama. At hinding-hindi ko papayagan na lapitan mo sila. Tumawa ng maikli si Aling Rosa, isang tawang puno ng pangungutya. Naku, Sir Leandro, huwag po kayong maniniwala sa drama niyan. Talagang ganyan yan. Mapagmataas kahit wala namang ipagmamalaki. Kung alam niyo lang, halos mamatay na yung isang bata dahil sa sakit. Pero itong si Tala, ayaw tanggapin ang tulong ko dahil sa pride. Sir, baka naman po gusto niyo akong bayaran para sa lahat ng nagastos ko sa kanila sa loob ng 6 na taon? 1 milyong piso lang po. Ayos na tayo. Ang pagiging gahaman ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na klinika. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit si Leandro ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga anak. Ang mga anak na hindi niya alam na nabubuhay pala sa hirap habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Dahan-dahang lumapit si Leandro, hindi pansin ang harang ni Aling Rosa. Nilampasan niya ang matanda na tila isa lamang itong hangin. Tumayo siya sa harap ni Tala. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang malapitan ang sugat sa leeg ni Lita na nagmumula sa mga aparatos ng klinika at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib ng bata. Kailangan niyang madala sa ospital sa lungsod. Wika ni Leandro, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. Hindi siya pwedeng manatili rito. Masyadong mainit. Hindi siya makahinga ng maayos. Kaya ko siyang gamutin, sigaw ni Tala, bagamat ang kanyang boses ay basag na. Hindi namin kailangan ng pera mo. Umalis ka na! Ngunit bago pa makasagot si Leandro,
Muling inatake ng ubo si Lita. Sa pagkakataong ito, may kasama ng bahid ng dugo ang lumabas sa bibig ng bata. Ang puting tela na nakalatag sa bench ay namantsahan ng pulang likido, isang kulay na tila nagsisigaw ng panganib. "Lita!" Sigaw ni Tala. Mabilis niyang naluhat ang anak. Si Leandro ay hindi na nag-atubili. Binuhat niya ang bata mula sa bench, balewala ang anumang protesta ni Tala. Ang init ng katawan ni Lita at ang nipis ng mga braso nito ay tila nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Leandro bilang isang lalaki. "Rosa, kung gusto mo ng pera, pumunta ka sa opisina ko sa lungsod bukas. Pero ngayon, huwag kang haharang sa daraanan ko." Ang boses ni Leandro ay parang isang hari na nag-uutos ng kamatayan. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang magdilim, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa kanila. Isang malakas na hangin ang umihip, nagpapakalansing sa mga luma at kinakalawang na yero ng health center. "Leandro, ibaba mo ang anak ko." Paghabol ni Tala, ngunit si Leandro ay dire-diretso nang lumabas patungo sa kanyang SUV. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang jeep ang biglang huminto sa tapat ng SUV ni Leandro. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking nakauniforme ng pulis. "Aling Rosa, tumawag daw po kayo? May magnanakaw daw po rito?" Tanong ng isa sa mga pulis. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Aling Rosa habang nakatingin kay Tala. "Opo, hepe. Yang babaeng yan. Ninakawan ako ng pera kaninang umaga. At heto, may lalaking gustong tumangay sa ebidensya ko." Napatigil si Leandro sa tapat ng pinto ng kanyang sasakyan. Hawak-hawak ang naghihingalong si Lita. Ang bawat segundo ay mahalaga para sa buhay ng bata. Ngunit ngayon, ang nakaraan ni Tala bilang isang magnanakaw ay muling humabol sa kanila. Sa pinakamaling pagkakataon, tumingin si Tala sa pulis, pagkatapos ay kay Aling Rosa at huli kay Leandro. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan," bulong ni Tala, habang ang mga pulis ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ang buhay ni Lita ay nakasalalay sa bawat patak ng oras, ngunit ang mga kamay ng batas at ang kasamaan ni Aling Rosa ay tila mas lalong nagpabaon sa kanila sa ilalim ng putik. Dakpin ang babaeng yan bago pa siya makapagtago ng ebidensya. Magnanakaw yan. Ang tinig ni Aling Rosa ay pumailan lang sa gitna ng nagbabadyang unos, matinis at puno ng galit na tila nanggagaling sa isang taong sadyang naapi. Ang bawat salita niya ay parang mga talsik ng putik na pilit ibinubuhos sa puting dangal na pilit pinangangalagaan ni Tala. Sa isang iglap, ang katahimikan ng maliit na health center ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga pulis sa sementadong sahig. Naramdaman ni Tala ang malamig na bakal na dumampi sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng mekanismong naglalapat, isang tuyong tunog ng pagkakakulong, ay tila isang hatol na walang katapusan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi siya nakagalaw. Nakatingin lamang siya kay Lita na nasa bisig ni Leandro, ang kanyang anak, na tila isang kandilang unti-unting nauubusan ng mitsa. "Bitawan niyo siya." Ang sigaw ni Leandro ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, malakas at puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang mga pulis. Nakita nila ang apoy sa mga mata ng lalaking may hawak na bata. Ang suot nitong mamahaling polo na ngayon ay may bahid na ng dugo at pawis ay hindi nakabawas sa bigat ng kanyang presensya. Isang hepe ng pulis ang napalunok, tila napagtanto na ang lalaking nasa harap nila ay hindi basta-bastang tao na pwedeng tawaran. "Sir, may reklamo po si Aling Rosa. Ninakawan daw po siya ng malaking halaga." Paliwanag ng isang pulis, bagaman ang kanyang hawak sa braso ni Tala ay lumuwag ng bahagya. "Wala akong pakialam sa reklamo niyo." Muling bulyaw ni Leandro. "Ang batang ito ay mamamatay
kung hindi ko mailalabas dito sa loob ng 5 minuto. Kung gusto niyo akong pigilan, gawin niyo. Pero sisiguraduhin ko na bukas din, wala na kayong mga trabaho at ang Aling Rosa na yan ay mabubulok sa kulungan dahil sa pagpigil sa pagliligtas ng isang buhay. Sa gilid ng kalsada, isang batang lalaki na may hawak na cellphone ang hindi napansin ng lahat. Nakatutok ang kamera nito sa buong eksena. Ang lens ay saksi sa panginginig ng mga kamay ni Tala, sa mapanuyang mukha ni Aling Rosa at sa desperadong anyo ni Leandro. Ang live stream sa social media ay mabilis na kumakalat. Ang mga viewers ay mabilis na tumataas mula sa 10 hanggang sa libo-libo. Naramdaman ni Tala ang unti-unting paghina ng kanyang mga binti. Ang lahat ng ito, ang kahihiyan, ang takot, ang pag-asa, ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya. Tumingin siya kay Aling Rosa. Ang matanda ay nakatayo roon. Ang mga labi ay nakakuyom sa isang ngising tagumpay. Para kay Aling Rosa, ang pagbagsak ni Tala ay isang palabas, isang paraan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa maliit na baryo. Tingnan niyo ang babaeng yan, dagdag pa ni Aling Rosa. Tila hindi nararamdaman ang panganib mula kay Leandro. Nagpanggap na kawawa, pero sa likod ng amo-amuhang muka ay isang ahas na tumitira kapag nakatalikod ang nagpapakain sa kanya. Yan ang napala mo, Tala. Utang na loob ang ipinambabayad ko sa iyo, pero pag nanakaw ang ibinalik mo. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay tuluyan ng bumagsak. Ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa tuyong lupa. Lumilikha ng amoy ng alikabok at basang semento. Ang ulan ay hindi lamang tubig para kay Tala. Ito ay tila mga luhang nanggagaling sa kalangitan. Nakikidalamhati sa isang inang inaalisan ng karapatang iligtas ang sariling anak. Leandro, isama mo si Lita. Sige na, umalis na kayo. Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng tunog ng ulan. Huwag mo kaming intindihin ni Lito. Iligtas mo ang anak ko. Parang awa mo na. Tumingin si Leandro kay Tala. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang lahat ng sakripisyong tiniis ng babaeng ito sa loob ng 6 na taon. Ang bawat linya sa mukha ni Tala ay nagsasabi ng isang kwento ng pagtitiis na hindi niya kailanman mapapantayan ng kanyang yaman. Hindi kita iiwan dito, Tala. Sagot ni Leandro. Ang boses ay puno ng pangakong mas matibay pa sa anumang batas. Mabilis na kumilos si Leandro. Inabot niya ang susi ng kanyang sasakyan sa isa sa mga pulis. Ikaw, imaneho mo ang sasakyang ito. Ngayon din, Tala, pumasok ka sa loob kasama si Lito. Kung sino man ang humarang sa pintuan ng sasakyang ito, hindi lang pulis ang makakalaban nyo. Ang buong kapangyarihan ng pamilyang De Salvi ang dudurog sa inyo. Nataranta ang mga pulis. Ang pangalang De Salvi ay umalingaw-ngaw na parang isang babala ng tsunami. Maging si Aling Rosa ay napaatras nang makita ang seryosong banta sa mukha ni Leandro. Bago pa man makapasok si Tala sa sasakyan, lumapit si Aling Rosa at hinablot ang kanyang buhok. Hindi ka aalis. Magnanakaw ka. Isang malakas na sampal ang nagpatigil sa lahat. Hindi nanggaling ang sampal kay Leandro, kundi kay Tala. Sa unang pagkakataon, ang inang dating tinitingnan bilang basahan ay tumayo ng matuwid. Ang tunog ng palad ni Tala na dumampi sa pisngi ni Aling Rosa ay tila isang deklarasyon ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng ulan. Tama na. Ang boses ni Tala ay malalim at nakapangingilabot. Kinuha mo na ang lahat sa akin, Aling Rosa. Ang lakas ko, ang dangal ko, pati ang pagkain ng mga anak ko. Pero hinding-hindi ko hahayaang kunin mo ang buhay ng anak ko. Napatulala si Aling Rosa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang lahat ng ito ay nakuha sa video. Ang bawat salita, ang bawat galaw. Mabilis na pumasok si Tala sa sasakyan
kasama si Lito na umiiyak sa takot. Pinaharurot ng pulis ang SUV, iniiwan ng karinderya, at si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng putik at ulan, habang ang video ng kanyang kalupitan ay nagsisimula nang yanigin ang buong bansa. Habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa lungsod, naramdaman ni Tala ang init ng kamay ni Leandro na humahawak sa kanyang nanginginig na balikat. Ngunit sa halip na ginhawa, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na nakabaon sa kanyang puso. Nailigtas nga ba nila si Lita? O ito na ang simula ng isang mas malaking bagyo na susunog sa lahat ng kanilang pinapahalagahan? Burahin niyo ang video na yan. Ngayon din, huwag kayong titigil hanggat hindi nawawala sa internet ang bawat bakas ng mukha ng babaeng iyan. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina sa Cebu. Ang bawat salita ay punong-puno ng puot na tila gustong sumunog sa paligid. Ang kanyang mga daliri na pinalalamutian ng mga mamahaling brilyante ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang gintong cellphone. Sa screen, ang video ni Leandro at Tala sa harap ng karinderya ay patuloy na nag-aani ng mga komento at share, isang apoy na hindi basta-basta maapula ng kanyang salapi. Para sa kanya, ang video ay hindi tungkol sa pagliligtas ng buhay. Ito ay tungkol sa dumi na muling dumidikit sa pangalan ng mga desalvi. Isang dumi na akala niya ay habang buhay na niyang naibaon sa ilalim ng lupa 6 na taon na ang nakalilipas. Habang sumisigaw ang matandang babae sa gitna ng karangyaan ng kanyang mansyon, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay nananaig, si Tala naman ay nakaupo sa malamig na sahig ng isang pampublikong ospital sa lungsod. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga gulong ng stretcher na dumadaan sa pasilyo ang naging musika ng kanyang desperasyon. Hawak-hawak ni Tala ang kanyang mga binti. Ang kanyang duster ay punong-puno ng tuyong putik at bahid ng dugo ni Lita. Ang bawat sentimong barya sa kanyang bulsa ay kinuha niya at dahan-dahang binilang sa kanyang palad. Pipituhing piso. 7 piso na lamang ang natitira sa kanya pagkatapos ng 6 na taong pagpapakapagod. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 7 piso para sa buhay ng kanyang mga anak, habang ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga batang ito ay may kakayahang bumili ng buong ospital kung nanaisin nito. Nabalik lamang ang diwa ni Tala nang makita ang anino ni Leandro na lumalapit sa kanya. Ang sapatos nito, na gawa sa mamahaling balat, ay tumitigil sa harap ng kanyang mga paang nakayapak at marumi. Tumingala si Tala. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Leandro. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang polo ay wala ng bakas ng pagiging plansado. Maayos na ang lagay ni Lita. Wika ni Leandro. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit may panginginig ng ginhawa. Nailipat na siya sa isang private room. Ang mga doktor ay gumagawa na ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kanyang kondisyon bago ang operasyon. Hindi sumagot si Tala. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga buto ay tumutunog sa sobrang pagod. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro. Isang tinging tila gustong humukay sa kaibuturan ng kaluluwa ng lalaki. Salamat. Ang tanging lumabas sa bibig ni Tala. Ngunit ang salitang ito ay walang init. Ito ay parang isang obligasyon na kailangan niyang bayaran. Ngayong maayos na siya, maaari ka nang bumalik sa Cebu. Salamat sa tulong mo, Leandro. Pero hanggang dito na lang ito. Babayaran kita sa lahat ng nagastos mo, kahit abutin pa ako ng buong buhay sa pagtatrabaho. Tala, ano bang sinasabi mo? Lumapit si Leandro at hinawakan ang braso ni Tala. Ngunit mabilis itong binawi ng babae. May mga anak tayo. At sa tingin mo ba ay hahayaan ko kayong bumalik sa impyernong pinanggalingan nyo? Nakita ko ang ginawa ng babaeng yon sa'yo. Nakita ko kung paano kanya tratuhin na parang hayop.
At sino ang dahilan, Leandro? Ang boses ni Tala ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, dahilan upang mapalingon ang ilang mga nurse na dumarating. Sino ang nagtaboy sa akin sa impyernong yon? 6 na taon. 6 na taon akong naghintay na may isang taong maniwala sa akin. 6 na taon akong tumingin sa pinto. Umaasang darating ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Pero nasaan ka? Nandun ka sa tore mo, nagpapakasarap, habang ako ay kinakain ng putik para lang hindi mamatay sa gutom ang mga anak mo. Ang bawat salita ni Tala ay parang isang bala na tumatama sa dibdib ni Leandro. Nais niyang magpaliwanag, nais niyang sabihin na nalinlang din siya. Ngunit ano ang silbi ng mga salita kung ang katotohanan ng 6 na taong paghihirap ay nasa harap na niya? Naniwala ako kay Mama dahil ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo, Tala. Bulong ni Leandro, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ebidensya? Tumawa si Tala nang may halong pait. Ang ebidensya ay ang sugat sa leeg ni Lita. Ang ebidensya ay ang mga kamay ko na hindi na marunong humawak ng lapis dahil puro pinggan na lang ang hinuhugasan. Iyan ang ebidensya ng pananahimik mo, Leandro. Kaya wag mong sabihin na ngayon ay gusto mong bumawi dahil ang 6 na taon ay hindi mo na maibabalik. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa silid ni Lita. Iniwan si Leandro na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa at puno ng katanungan. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ng ringtone ang bumasag sa katahimikan. Ang pangalan ni Doña Imelda ay kumikislap sa screen ng cellphone ni Leandro. Sinagot niya ito, ngunit hindi siya nagsalita. Leandro, bumalik ka rito sa Cebu ngayon din. Ang tinig ng kanyang ina ay puno ng utos. Ang pamilya ng senador ay nagagalit na. Ang video na yan ay sumisira sa ating negosasyon. Huwag mong hayaan na ang isang basura mula sa nakaraan ay sirain ang kinabukasan mo. Ipaubaya mo na ang babaeng iyan sa mga abogado natin. Sila na ang magpapakulong sa kanya para matapos na ang gulo. Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, naramdaman ni Leandro ang isang matinding liyab ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang buong buhay. Tumingin siya sa pintuan ng silid kung saan naroon si Tala at ang kanyang mga anak. Hindi ako babalik, Mama. Ang boses ni Leandro ay kalmado, ngunit may dalang panganib. At kung may balak kayong gawin kay Tala, siguraduhin niyo munang kaya niyo akong talunin. Dahil simula ngayon, hindi na ako ang anak na sunod-sunuran sa inyo. Ipinatong ni Leandro ang kanyang kamay sa dingding. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa semento. May kung anong hindi tugma sa kwento ng kanyang ina, 6 na taon na ang nakalilipas. Ang paraan ng pagtatanggol ni Tala sa kanyang sarili ngayon ay hindi gawain ng isang magnanakaw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Isang lumang kaibigan, isang pribadong investigador na matagal na niyang hindi nakakausap. Paulo, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaso ng nakawan sa mansyon, 6 na taon na ang nakalilipas. Utos ni Leandro. Gusto ko ang listahan ng lahat ng katulong na naroon, ang mga CCTV footage kung mayroon pa, at ang records ng mga alahas na nawala. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nahahanap ang butas sa kwento ni Mama. Nabalik ang katahimikan sa pasilyo nang ibaba ni Leandro ang telepono. Ngunit ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng ospital, isang lalaking naka-jacket at may takip ang mukha ang lihim na nagmamasid. May hawak itong kamera at nakatutok kay Leandro. Sino ang nagpadala sa kanya? Ang pamilya ba ng senador na nais linisin ang iskandalo? O si Doña Imelda na handang pumatay upang hindi mabunyag ang kanyang mga lihim? Habang ang ulan sa labas ay patuloy na bumubuhos, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob ng silid ni Lita. Isang tunog ng nabasag na baso at ang sigaw ni Tala
na puno ng takot. Lito! Lito! Nasaan ka? Mabilis na tumakbo si Leandro patungo sa silid. Ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa kaba. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tala na nakatayo sa harap ng nakabukas na bintana. Ang mga kurtina ay hinahampas ng malakas na hangin. At ang kama, kung saan dapat naroon si Lito, ay wala ng laman. Isang pirasong papel ang nakadikit sa unan ni Lito. Isang sulat na may lamang 5 salita na tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Ang utang ay dapat bayaran. Ang anak ko! Leandro, ang anak ko! Ang boses ni Tala ay hindi na lamang isang sigaw. Ito ay isang hagulgol na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nasunog na kagubatan. Ang kanyang mga kamay ay marahas na hinahawi ang kurtinang puti. Umaasang sa likod nito ay nagtatago lamang ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang sipol ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na bintana. Dala ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng ulan. Mabilis na nilapitan ni Leandro si Tala. Pilit itong pinapakalma habang ang sarili niyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Tala, makukuha natin siya. Hahanapin natin si Lito. Makinig ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Marahas na itinulak ni Tala si Leandro. Dahilan upang mapaatras ang lalaki sa gilid ng kama. Ang mga mata ni Tala ay nanlilisik. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naging lason sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba na sa sandaling magpakita ka, may masamang mangyayari. Lahat ng hawakan mo, Leandro, nasisira. 6 na taon kaming tahimik, 6 na taon kaming nagtatago, pero dumating ka lang. At heto, kinuha nila ang anak ko. Dinampot ni Leandro ang pirasong papel na nakita niya sa unan ni Lito. Ang bawat letra ng ang utang ay dapat bayaran ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Sino ang may gawa nito? Si Aling Rosa na sakim sa pera? O ang pamilya ng senador na nais patahimikin ang iskandalong idinulot ng viral video? O baka naman, ang sarili niyang ina? Utang? Bulong ni Leandro, ang kanyang panga ay nakakuyom ng mahigpit. Walang ibang pinag-uusapan tungkol sa utang kundi ang babaeng iyon sa karinderya. Hindi na nag-antala si Leandro. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang hepe ng seguridad ng ospital. Ang kanyang boses ay tila isang utos ng general na handang pumatay. Isara ang lahat ng exit ng ospital. Ngayon din, may batang nawawala sa room 402. Gusto ko ang lahat ng CCTV footage sa pasilyong ito sa loob ng huling 10 minuto. Kung may makalabas na kahit isang sasakyan nang hindi nasisiyasat, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa lisensya ng ospital na ito. Sa gitna ng tensyon, napatigil si Tala sa paghagulgol. Ang kanyang paningin ay napunta sa sahig, malapit sa paanan ng kama ni Lita. Doon, nakita niya ang isang maliit na tsinelas na kulay asul, ang paboritong tsinelas ni Lito na binili niya mula sa ukay-ukay noong nakaraang Pasko. Dahan-dahang lumuhod si Tala, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang tsinelas. Ito ang golden moment na tila pumatay sa kanyang huling pag-asa. Ang tsinelas na ito ay simbolo ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila upang manatiling buo ang kanilang maliit na pamilya. Lito, anak ko, nasaan ka? Ang boses ni Tala ay naging isang mahinang bulong, puno ng pagsisuko sa tadhana. Nabalik lamang ang diwa ni Leandro nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Isang security guard ang pumasok, pawisan at namumutla ang muka. Sir, ang mga CCTV footage po. Nabura po ang huling 15 minuto ng recording sa palapag na ito. Isang katahimikang nakakabingi ang bumalot sa silid. Hindi ito gawain ng isang simpleng matanda,
mula sa karinderya. Ang pagbura sa sistem ng ospital ay nangangailangan ng koneksyon at kapangyarihan. Tumingin si Leandro kay Tala na ngayon ay nakayakap sa tsinelas ni Lito habang nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Alam niyang sa mga sandaling ito, hindi sapat ang pagiging isang De Salvi. Kailangan niyang maging isang ama. Biglang tumunog ang luma at basag na cellphone ni Tala na nakapatong sa mesa. Isang unknown number ang kumikislap sa screen. Mabilis itong dinampot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pag-asa. Lito? Lito, ikaw ba yan? Ngunit ang boses na sumagot sa kabilang linya ay hindi boses ng bata. Ito ay isang boses na malalim, parang kinuskos sa semento, at may halong tawang nakapangingilabot. Huwag kang mag-alala, Tala. Kasama ko ang munting prinsipe mo. Kumakain siya ng tinapay ngayon. Masarap daw kaysa sa mga tira-tirang pagkain sa karinderya ni Rosa. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Inagaw ni Leandro ang telepono. Ang kanyang muka ay parang isang leon na nakahanda ng sumakmal. Sino ka? Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Ang dakilang Leandro De Salvi. Ang tawa sa kabilang linya ay mas lalong lumakas. Hindi pera ang kailangan namin, Leandro. Ang kailangan namin ay ang dangal nyo. Bukas ng umaga, maglalabas ka ng isang public statement. Sasabihin mo na ang video ay isang setup. Sasabihin mo na ang babaeng iyan ay isang magnanakaw na sadyang naninira sa inyo. At pagkatapos, pirmahan mo ang kasunduan ng kasal sa anak ng senador. At kung hindi ako pumayag, ang boses ni Leandro ay malamig na parang yelo. Kung gayon, baka ang susunod na makikita nyo ay ang isa pang pares ng tsinelas. Pero sa pagkakataong ito, wala nang paa ang magsusuot nito. Namutla si Leandro. Ang banta ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang deklarasyon na ang kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang mundo. Ang linya ay naputol. Iniwan sila sa gitna ng katahimikan na tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Dahan-dahang lumingon si Leandro kay Tala. Nakita niya sa mga mata ng babae ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang kawalan ng tiwala. Iyan ba ang utang na dapat bayaran, Leandro? Ang boses ni Tala ay puno ng pait. Ang buhay ng anak ko kapalit ng pangalan mo. Ang buhay ng anak ko kapalit ng kasal mo. Tala, hindi ko hahayaang mangyari yan, pangako ni Leandro. Ngunit bago pa siya makalapit, tumayo si Tala at kinuha ang kanyang luma at basang bag. Hahanapin ko ang anak ko, mag-isa. Wika ni Tala, ang kanyang tinig ay matigas na parang bakal. Dahil sa bawat oras na kasama kita, mas lalo kaming nalulubog sa putik. Huwag mo kaming susundan, Leandro. Hayaan mo kaming mabuhay. O hayaan mo kaming mamatay sa paraang gusto namin. Huwag mo na kaming gamitin sa mga laro mo. Lumabas si Tala ng silid. Iniwan ang pintong nakabukas habang ang ulan sa labas ay mas lalong lumalakas. Nakatayo si Leandro sa gitna ng silid. Hawak ang pirasong papel ng pagbabanta. Ang anino niya sa dingding ay tila isang halimaw na nag-iisa, nagdadalamhati. Sa katotohanang ang kanyang yaman ay walang silbi laban sa isang pusong matagal nang pinatay ng kawalang katarungan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang napansin ni Leandro sa ilalim ng unan ni Lita. Isang maliit na piraso ng papel na tila nalaglag mula sa bulsa ng taong kumuha kay Lito. Isang business card ng isang bar sa malalayong bahagi ng lungsod. Isang lugar na alam ni Leandro na pinagtatambayan ng mga tauhan ng kanyang ina. Ibalik niyo ang anak ko. Kahit ang buhay ko na lang ang kunin niyo, huwag lang ang bata. Ang sigaw ni Tala ay tila isang sugatang hayop na nanginginig sa gitna ng madilim at basang pasilyo ng isang abandonadong bodega
sa dulo ng lungsod. Ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ay nag-iiwan ng bakas ng kanyang pagod. Ang kanyang mga paang nakayapak ay puno na ng mga galos mula sa matutulis na bato at bubog na kanyang dinaanan. Sa loob ng 6 na taon, akala ni Tala ay naranasan na niya ang lahat ng uri ng hirap. Ngunit ang mawala ang kanyang anak ay isang uri ng kamatayan na hindi nagtatapos sa huling hininga. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, napatigil siya nang makakita ng isang anino sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Ang tunog nito ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. "Lito, anak, ikaw ba yan?" Ang boses ni Tala ay basag, puno ng pag-asa na agad ding napalitan ng matinding takot nang makita niyang hindi ang kanyang anak ang naroon, kundi si Aling Rosa na may hawak na isang payong at nakasuot ng isang makapal na jacket. "Ang aga mo naman yata rito, Tala," ang bati ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng bakal sa semento. "Sabi ko naman sa'yo, ang utang ay hindi basta-basta nababayaran ng luha. Kung hindi mo maibibigay ang pera ko, ibibigay mo ang kailangan ng mga taong nagpapatakbo sa atin." Samantala, sa loob ng isang madilim at mausok na bar na tinatawag na Ang Agimat, nakatayo si Leandro sa harap ng isang mesa kung saan nakaupo ang 3 lalaking may mga tato sa braso. 1,000 piso bawat sampaltala. Gusto mo bang bilangin kung hanggang kailan ka makakabayad? Ang boses ni Aling Rosa ay parang isang kislap ng kidlat na tumatagos sa dilim ng bodega. Ang matanda ay tuyong-tuyo sa ilalim ng kanyang payong, habang si Tala ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa ginaw. Ang kanyang manipis na duster ay dumidikit sa kanyang katawan na tila isang ikalawang balat ng paghihirap. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay isang malking insulto sa katarungan. Ang isa ay protektado ng material na bagay, habang ang isa ay hubad sa harap ng malupit na tadhana. "Nasaan ang anak ko, Rosa?" Ang tinig ni Tala ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng pait na tila lasong kumakalat sa kanyang mga ugat. "Ibinigay ko ang 6 na taon ng buhay ko sa iyo. Hinayaan kong busabuyin mo ako. Hinayaan kong kainin ng mga anak ko ang mga tira-tira mo. Hindi pa ba sapat yon? Kailangan mo pa bang ipagpalit ang buhay ni Lito para sa sarili mong ganid?" Isang malutong na tawa ang sumunod, isang tunog na tila kuskos ng kinakalawang na yero. "Ganid? Tala, huwag kang mapagmataas. Ang tawag dito ay negosyo. Ang mga batang yan ay bunga lamang ng isang pagkakamali. Pero sa mga taong nasa itaas, ang pagkakamaling yan ay kailangang malinis. At ako? Ako lang ang tagawalis ng dominyo." Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Tala ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang katotohanan na ang kanyang anak ay itinuturing lamang na dumi na dapat walisin ay nagpadaloy ng isang uri ng init sa kanyang katawan. Isang init na hindi nanggagaling sa lagnat, kundi sa isang nagbabagang puot na matagal na niyang ibinaon. Samantala, sa loob ng mausok at madilim na bar na Ang Agimat, ang paligid ay puno ng amoy ng alak at pawis. Ang tunog ng mga basong nagkakaumpugan at ang malakas na usapan ng mga lalaking may mga tato sa braso ay tila isang ingay na sumasakal kay Leandro. Nakatayo siya sa harap ng isang mesa, ang kanyang mukha ay parang isang estatwang gawa sa bato, malamig, matigas, at walang kinatatakutan. "Sino ang nag-utos sa inyo na burahin ang CCTV sa ospital?" Ang tanong ni Leandro ay maikli, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang banta ng kamatayan. Isang lalaki na may malaking peklat sa mukha ang uminom ng alak at tumingin ng nanghahamon kay Leandro. "Bakit, sir? Masyado ka bang nasilaw sa sarili mong video sa internet kaya nakakalimutan mong ang katarungan
ay para lang sa mga marunong magbayad. Hindi sumagot si Leandro sa pamamagitan ng salita. Sa halip, marahan niyang ibinaba sa mesa ang isang bundle ng pera, isang halagang sapat na upang makabili ng katahimikan ng sinuman sa bar na yon. Ngunit bago pa man mahawakan ng lalaki ang pera, mabilis itong tinakpan ni Leandro ng kanyang kamay. Ang pera ay para sa impormasyon, ang kamao ko ay para sa kasinungalingan. Mamili ka. Ang boses ni Leandro ay tila isang bulong ng demonyo sa gitna ng ingay. Namutla ang lalaki. Nakita niya sa mga mata ni Leandro ang isang uri ng desperasyon na hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa isang amang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Ang abogado ng pamilya niyo, si Attorney Salvador. Siya ang tumawag sa amin. Sinabi niyang may kailangang iligpit na ebidensya sa ospital at dalhin ang bata sa bodega sa labas ng lungsod. Ang pangalang yon ay parang isang saksak sa likod ni Leandro. Si Attorney Salvador ang kanang kamay ng kanyang ina sa loob ng 3 dekada. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpo. Binitiwan ni Leandro ang pera at mabilis na lumabas ng bar. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basang kalsada ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa direksyong ibinigay ng lalaki. Habang nagmamaneho, nakita ni Leandro sa kanyang tabi ang isang maliit na laruang kotse na gawa sa plastik, isa sa mga laruan ni Lito na naiwan sa sasakyan noong dalhin sila sa ospital. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang golden moment na bumalik sa kanyang pagkatao. Ang pagkaunawa na ang pagiging isang De Salvi ay walang halaga kung ang sarili niyang dugo ay nasa panganib dahil sa kasamaan ng sarili niyang pamilya. Patawarin mo ako, Lito. Patawarin mo ako, Tala. Bulong ni Leandro sa hangin, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang windshield na tila mga galit na kamao mula sa kalangitan. Balik sa bodega, ang tensyon ay lalong tumitindi. Isang itim na kotse ang huminto sa likuran ni Aling Rosa. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Salvador. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila ang pagkidnap sa isang bata ay bahagi lamang ng kanyang pang-araw-araw na trabaho. Tala, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Wika ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang pag-amin na ikaw ay sadyang nagnakaw 6 na taon na ang nakalilipas at ang video sa internet ay isang paninirang puri lamang. Sa kapalit nito, makukuha mo ang anak mo at ang perang sapat para makapagsimula kayo sa ibang bansa. Tumingin si Tala sa dokumento. Pagkatapos ay sa madilim na silid sa loob ng bodega, kung saan narinig niya ang mahinang iyak ni Lito. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila tunog ng isang bumibilis na tibok ng puso. At kung hindi ako pumirma? Hamon ni Tala, bagaman ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Kung gayon, ngumiti si Attorney Salvador, isang nangiting walang buhay. Baka kailangan nating ipaalala sa iyo na ang mundong ito ay hindi para sa mga katulad mong walang boses. Itinaas ng isa sa mga tauhan ang kanyang kamay upang saktan si Tala. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng bodega ay nabasag ng tunog ng pagpreno ng isang sasakyan sa labas. Ang liwanag mula sa mga headlight ng SUV ni Leandro ay tumama ng diretso sa kanila, tila isang banal na liwanag na naglalantad sa lahat ng kasamaan sa loob ng kadiliman. Bumaba si Leandro. Ang kanyang anyo ay parang isang anghel ng kamatayan na nanggaling sa gitna ng bagyo. Ngunit bago pa siya makalapit, isang baril ang itinutok ni Attorney Salvador sa direksyon ni Tala. Isang hakbang pa, Leandro, babala ng abogado, at sisiguraduhin ko na ang unang makikita mo ay ang huling hininga ng babaeng ito. Napatigil si Leandro. Ang lahat ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ulan, ang hangin, at ang bawat hininga ay naging isang mabigat na pasanin.
Sa gitna ng labanang ito, isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng silid. Tatay, tatay, tulong po. Ang tawag na yon. Ang unang pagkakataon na tinawag siyang tatay ni Lito ang nagpasabog sa lahat ng takot sa puso ni Leandro. Ngunit sa likod ng kanyang likuran, isang anino pa ang dahan-dahang lumalapit. Hawak ang isang matigas na bagay na nakatutok sa ulo ni Leandro. Pumili ka, Leandro. Ang dangal ng pamilya mo o ang buhay ng babaeng ito na walang ibang ginawa kundi sirain ang kinabukasan mo. Ang boses ni Attorney Salvador ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Walang emosyon at puno ng kalkuladong panganib. Sa gitna ng madilim na bodega, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga headlight ng sasakyan ni Leandro na tila mga mapanuring mata na naglalantad sa bawat butil ng alikabok at patak ng ulan na pumapasok mula sa butas na bubungan. Ang bawat hibla ng buhok ni Tala ay basang-basa, nakadikit sa kanyang namumutlang pisngi habang ang dulo ng baril ay mariing nakabaon sa kanyang sentido. Naramdaman ni Leandro ang isang matigas na bagay na nakatutok sa likuran ng kanyang ulo, isang pirasong bakal na tila nagbababala sa anumang maling galaw. Ang kanyang hininga ay naging mabagal, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Sa mga sandaling iyon, ang salitang tatay na isinigaw ni Lito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang matalim na karayom na tumatagos sa kanyang puso at naglalabas ng lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng 6 na taon. Huwag mong idamay si Tala, attorney. Ang boses ni Leandro ay galing sa kailaliman ng kanyang dibdib. Mababa, ngunit may dalang panginginig ng matinding puot. Ang galit niyo ay nasa akin. Ang takot ni Mama ay nasa akin. Bitawan mo siya at ibibigay ko sa inyo ang kahit anong gusto niyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng abogado. Masyado kang malambot, Leandro. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ka naming protektahan mula sa sarili mo. Ang babaeng ito ay isang lason. 6 na taon na ang nakalilipas, naniwala ka sa amin. Bakit ngayon ay tila nagbubulag-bulagan ka na naman? Tumingin si Leandro kay Tala. Sa kabila ng takot, sa kabila ng dulo ng baril na nakaturo sa kanya, ang mga mata ni Tala ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Nakita ni Leandro ang isang inang handang mamatay, isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang mga anak na hiram lamang sa tadhana. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Leandro ang pagguho ng lahat ng kanyang mga prinsipyo, ang yaman ng mga De Salvi, ang dangal na ipinaglalaban ng kanyang ina. Lahat ng iyon ay naging walang kwenta sa harap ng luhang dumadaloy sa maruming mukha ni Tala. Hindi siya nagnakaw, attorney. Alam ko na ang totoo. Bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo sa namumuong luha. Nakita ko ang mga kamay niya. Ang mga kamay na nagligtas sa akin noon ay ang mga kamay na naglalaban ng maruruming basahan para lang mabuhay ang mga anak ko. Iyan ba ang tinatawag niyo na lason? Ang tanging lason dito ay ang kasamaang nakatago sa likod ng mga mamahaling Amerikana niyo. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan. Hindi nanggaling ang sampal kay Tala, kundi kay Leandro mula sa lalaking nasa likuran niya gamit ang hawak nitong bakal. Ang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa balat at buto ay umaling-awngaw sa buong bodega, kasunod ng pagbagsak ni Leandro sa maputik na sahig. Leandro, sigaw ni Tala. Pilit siyang kumakawala sa hawak ni Salvador, ngunit ang abogado ay mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal sa kanya. Dahan-dahang tumingala si Leandro mula sa putikan. Ang lasa ng dugo sa kanyang bibig ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kakayahan. Ngunit sa kanyang pagkakadapa, nakita niya ang isang bagay sa ilalim ng isang luma at kalawanging makina sa tabi niya. Isang pirasong kahoy na may mga nakabaong pako.
Ito ang golden moment na nagpabago sa takbo ng gabi, ang pagkaunawa ni Leandro na ang katarungan ay hindi nakukuha sa pakikipag-usap, kundi sa pagtayo mula sa pagkakadapa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagiging isang De Salvi ay tuluyan ng namatay at ang pagiging isang ama ay tuluyan ng isinilang. Attorney, ang mga pulis, may mga paparating na pulis. Ang sigaw ni Aling Rosa mula sa labas ng bodega ay puno ng takot. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay nagsisimulang marinig, tila isang himig ng pag-asa na nagmumula sa gitna ng bagyo. Naguluhan si Attorney Salvador. Ang kanyang kalkuladong kilos ay nabahira ng desperasyon. Tapusin na ito. Ngayon din. Itinaas ng lalaking nasa likod ni Leandro ang bakal upang ibagsak itong muli. Ngunit sa isang mabilis na kilos, hinarap siya ni Leandro at hinarang ang kanyang braso. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa laman ay naging isang tila mapurol na kalabog, ngunit hindi na ininda ni Leandro ang sakit. Ginamit niya ang kanyang buong lakas upang itulak ang lalaki patungo sa direksyon ni Salvador. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang tunog na yon ay tila nagpatigil sa oras. Ang bawat patak ng ulan, ang bawat hininga, at ang bawat tibok ng puso ay tila huminto. Napatulala si Leandro. Nakita niya si Tala na dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang puting duster na suot nito ay mabilis na nababahira ng madilim na pula, tila isang rosas na unti-unting bumubuka sa gitna ng putikan. Tala, ang boses ni Leandro ay halos hindi na lumabas. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pagbukas ng pinto sa likuran ng bodega. Isang matandang babae ang pumasok, hawak ang isang lumang lampara. Hindi ito si Doña Imelda. Ito ay si Lola Basyang, ang dating katulong na nakakaalam ng lahat ng lihim. Tama na ang kasamaang ito. Ang sigaw ni Lola Basyang ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kabilang mundo. Nasa akin ang sulat. Nasa akin ang ebidensya ng pagbabanta ni Imelda. Sa mga sandaling iyon, ang mga pulis ay pumasok na sa loob. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Salvador na ngayon ay puno na ng takot. Ngunit si Leandro ay walang nakikita, kundi si Tala. Mabilis niyang nilapitan ang babae at sinalo ang bumabagsak nitong katawan. Leandro, si Lito, iligtas mo, si Lito. Ang bulong ni Tala ay papahina ng papahina. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit. Hindi kita iiwan, Tala. Makinig ka sa akin, hindi ka pwedeng mamatay. Sigaw ni Leandro. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng babae. Ngunit sa gitna ng drama, isang mahalagang tanong ang naiwan sa ere. Nasaan si Lito? At bakit ang pinto ng silid, kung nasaan ang bata, ay nananatiling nakasara at may lumalabas na usok mula sa ilalim nito? Ang amoy ng sunog na pag-asa ay mas masahol pa kaysa sa amoy ng kamatayan. Ang bawat hibla ng usok na lumalabas mula sa ilalim ng pintuan ng silid ay tila mga itim na kamay na sumasakal sa huling pagkakataon ni Leandro. Sa kanyang bisig, ang katawan ni Tala ay mabigat at malamig. Ang dugo nito ay patuloy na dumadaloy, bumabasa sa kanyang mamahaling polo at humahalo sa putik ng bodega. Ang init na nagmumula sa silid ay nagsisimulang humampas sa kanyang mukha. Isang babala na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Naramdaman ni Leandro ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Nakatingin siya sa pintuan kung nasaan ang kanyang anak. At pagkatapos ay sa babaeng mahal niya na dahan-dahang nawawalan ng malay. Ang pagpipiliang ito, ang pagitan ng buhay ng kanyang anak at ng buhay ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ay isang uri ng parusa na hindi niya inakalang mararanasan niya sa mundong ito. Leandro, ang anak natin, ang bulong ni Tala
ay parang isang marupok na sinulilid na anumang sandali ay mapuputol na. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng buhay, ngayon ay tila mga bituing unti-unting namamatay sa gitna ng madilim na langit. Huwag mo akong isipin. Pumunta ka sa kanya. Hindi kita pwedeng iwan, Tala. Hindi kita iiwan. Sigaw ni Leandro. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa pawis at ulan sa kanyang mukha. Ngunit ang kamay ni Tala ay pilit na itinutulak ang kanyang dibdib. Isang mahina at nanginginig na tulak, ngunit sa loob nito ay ang buong lakas ng isang inang nagsasakripisyo. Ito ang golden moment na nagpabagsak sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Leandro. Ang makita ang isang inang, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ay hindi ang sarili, kundi ang kanyang anak ang iniisip. Dahan-dahang inilatag ni Leandro si Tala sa isang bahagi ng bodega na hindi pa naaabot ng apoy. Isang mabilis na halik ang idinampi niya sa noon ng babae. Isang halik na puno ng pangako at pamamaalam. Mabilis siyang tumayo at dinaluhong ang nasusunog na pintuan. Walang anumang kagamitan, ginamit ni Leandro ang kanyang sariling balikat upang banggain ang matigas na kahoy. Ang tunog ng pagkaagnas ng kahoy sa ilalim ng init at ang malakas na pagtama ng kanyang katawan sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sa pangatlong paghampas, ang pinto ay tuluyang bumigay, naglalabas ng isang dambuhalang liyab ng apoy na tila isang halimaw na naghihintay ng biktima. Sa loob, sa gitna ng makapal na usok na humahapdi sa mga mata, nakita ni Leandro ang isang maliit na figura sa sulok. Si Lito, nakatakip ang ilong gamit ang kanyang maliit na kamay. Namumutla at nahihirapang huminga. Tatay! Ang boses ng bata ay halos hindi na marinig. Isang mahinang tawag na sapat na upang bigyan si Leandro ng lakas na kahit ang apoy ay hindi kayang pigilan. Binuhat ni Leandro ang bata at mabilis na lumabas mula sa nagbabagang silid. Ang init ay humahapdi sa kanyang balat. Ang bawat hininga niya ay puno ng abo. Ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ang bigat ng bata sa kanyang mga bisig. Paglabas niya, ang mga pulis ay tapos na sa pag-aresto kay Attorney Salvador at Aling Rosa. Ang matanda ay nagsisigaw pa rin ng tungkol sa kanyang mga utang habang ang abogado ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Ngunit si Leandro ay walang panahon para sa kanila. Mabilis siyang bumalik sa dako kung nasaan si Tala. Naroon si Lola Basyang, nakaluhod sa tabi ni Tala at sinusubukan nitong pigilin ang pagdaloy ng dugo gamit ang isang lumang baro. Tumingin ang matanda kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Mabilis, iho. Kailangan na siyang madala sa ospital. Ang sigaw ni Lola Basyang ay tila isang babala ng kamatayan. Isinakay ni Leandro si Tala at Lito sa kanyang SUV. Sa gitna ng mabilis na pagmamaneho patungo sa lungsod, naramdaman ni Leandro ang isang malamig na katahimikan sa loob ng sasakyan. Tumingin siya sa rearview mirror at nakita niya si Lito na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina habang si Tala ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang paghinga ay halos hindi na maramdaman. Doon, sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan, naramdaman ni Leandro ang isang matinding takot. Paano kung nailigtas nga niya si Lito? Ngunit ang kapalit naman nito ay ang kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal. Pagdating sa ospital, ang mga nurse at doktor ay mabilis na sinalubong sila. Isinakay si Tala sa isang stretcher at mabilis na idinala sa operating room. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa makinis na sahig ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa dulo. Nakatayo si Leandro sa gitna ng malawak na lobby. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng dugo. Doon siya nilapitan ni Lola Basyang na sumunod pala sa kanila. Inabot ng matanda ang isang lumang sobre na may mantsa ng dugo. Ito ang ebidensya, Leandro, bulong ni Lola Basyang.
Dito nakasulat ang lahat ng utos ng ina mo. Ang pagbabayad sa mga saksi, ang pagtatanim ng ebidensya, at ang lihim na pagpapakulong sa tatay ni Tala. 6 na taon ko itong itinago dahil sa takot. Pero ngayon, kailangan ng lumabas ang katotohanan. Nanginig ang mga kamay ni Leandro habang hawak ang sobre. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa pintuan ng ospital. Leandro, si Doña Imelda. Nakatayo ito roon, balot ng kanyang mamahaling itim na coat. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at takot. Hindi siya narito upang humingi ng tawad. Narito siya upang linisin ang huling bakas ng kanyang pagkakamali. Ibigay mo sa akin ang sobrang iyan, Leandro. Huwag mong hayaan na ang isang pirasong papel ay sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pananakot. Ngunit bago pa makasagot si Leandro, ang pintuan ng operating room ay bumukas. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor. Ang katahimikan sa lobby ay naging nakabibingi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa doktor, habang ang ulan sa labas ay tila huminto na rin upang makinig sa hatol ng tadhana. Ligtas ang pasyente, pero hindi pa natin alam kung kailan siya magigising. Ang boses ng doktor ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang apoy sa dibdib ni Leandro. Bagaman may bahid ng pag-asa, ang salitang hindi pa alam ay tila isang panibagong tanikala na pumupulupot sa kanyang leeg. Sa likuran niya, naramdaman ni Leandro ang matalas na titig ng kanyang ina. Isang titig na walang halaga ang buhay ng tao basta't manatiling malinis ang pangalan ng mga De Salvi. Leandro, nakinig ka ba sa doktor? Ang boses ni Doña Imelda ay naging malambing, ngunit ito ang uri ng lambing na ginagamit ng isang ahas bago ito tumuklaw. Ligtas na siya. Maaari mo na siyang iwan sa pangangalaga ng pinakamagagaling na nurse. Ngayon, ibigay mo sa akin ang sobrang iyan at umalis na tayo. May press conference tayong kailangang harapin para linisin ang duming idinulot ng video na yan. Dahan-dahang humarap si Leandro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot o ng pagiging sunod-sunuran. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang madugong sobre mula kay Lola Basyang, habang sa kaliwa ay ang maliit na kamay ni Lito na mahigpit na nakakapit sa kanyang hita. Dumi, Mama! Ang boses ni Leandro ay mababa, halos pabulong, ngunit bawat pantig ay may dalang bigat ng isang hatol. Ang dumi ay hindi ang video. Ang dumi ay ang konsensya nyo na 6 na taon ninyong itinago sa ilalim ng mga brilyante at mamahaling pabango. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Doña Imelda ay umaling-awngaw sa tahimik na lobby ng ospital, dahilan upang mapalingon ang mga dumadaang tao. Pinalaki kita sa karangyaan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ngayon, ipagpapalit mo ang lahat ng iyon para sa isang babaeng magnanakaw? Hindi siya nagnakaw, Mama. Kayo ang nagnakaw. Diretsong sagot ni Leandro. Inilabas niya ang isang liham mula sa sobre. Isang liham na may pirma ni Doña Imelda na naguutos sa isang huwad na saksi na itanim ang mga alahas sa gamit ni Tala 6 na taon na ang nakalilipas. Ninakawan niyo siya ng 6 na taon ng buhay. Ninakawan niyo ang mga anak ko ng isang ama. At ninakawan niyo ako ng pagkakataong maging isang mabuting tao. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na ang kanyang sariling anak ang naglalantad sa kanyang baho. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Leandro. Utos ko ito bilang ina mo. May utang na loob ka sa akin. Ang utang na loob ko sa inyo ay natapos na noong hinayaan ninyong masunog ang anak ko sa bodegang iyon. Ang boses ni Leandro ay tila isang pader na hindi matitibag. Simula ngayon, ang tanging utang na babayaran ko
ay ang utang ko kay Tala at sa mga anak ko. Ito ang golden moment na tila nagpatahimik sa buong mundo. Ang makita ang isang makapangyarihang babae na unti-unting lumiliit sa harap ng katotohanan. Si Lito, na kanina patahimik, ay tumingala kay Leandro. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa kanyang lola. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng inosenteng katanungan. Lola, bakit po niyo gustong saktan si nanay? Ang tanong ni Lito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang boses ng bata ay tila isang banal na tinig na naglalantad sa lahat ng kasamaan ng matanda. Hindi nakasagot si Doña Imelda. Napatingin siya sa bata at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Lito ang mukha ni Leandro noong bata pa ito. Isang sandali ng kahinaan ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad din itong napalitan ng pagmamatigas. Leandro, kung itutuloy mo ito, sisiguraduhin kong wala kang makukuha sa mana mo. Maghihirap kayo. Magiging pulubi kayo tulad ng babaeng iyan. Banta ng matanda. Mas gusto ko pang maging pulubi na may malinis na puso kaysa maging desalvi na nabubuhay sa kasinungalingan. Ang huling salita ni Leandro bago niya tinalikuran ang kanyang ina. Tinawagan ni Leandro ang kanyang abogado. Hindi si Salvador, kundi isang bagong abogado na kilala sa katapatan. Ibigay mo ang lahat ng ebidensyang ito sa awtoridad. Gusto kong simulan ang legal na proseso laban kay Attorney Salvador at sa lahat ng kasabwat sa kaso ni tala 6 na taon na ang nakalilipas. At isama mo na rin ang reklamo laban kay Doña Imelda de Salvi para sa obstruction of justice at child endangerment. Habang naglalakad si Leandro patungo sa intensive care unit, ICU, kung nasaan si Tala, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang bawat hakbang niya ay tila pasan ng buong mundo. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Lito, ang pagod na yon ay napapalitan ng pag-asa. Huminto sila sa harap ng malaking salamin ng ICU. Doon, nakita nila si Tala na napapalibutan ng mga makina. Ang tunog ng monitor ng puso ay tila isang ritmo ng pakikipaglaban. Tinitik, tinitik. Isang patunay na ang babaeng ito ay hindi pa sumusuko. Tatay, gigising po ba si nanay? Tanong ni Lito habang nakadikit ang kanyang maliit na palad sa salamin. Gigising siya, anak, dahil alam niyang naghihintay tayo sa kanya. Bulong ni Leandro habang inilalapat din niya ang kanyang kamay sa salamin. Tila pilit na inaabot ang init ni Tala mula sa kabilang panig. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbabantay, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa silid ni Tala. Ang mukha nito ay puno ng pagkataranta. Sir, ang blood pressure ng pasyente ay mabilis na bumababa. Nagkakaroon siya ng cardiac arrest. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng emergency alarm. Ang mga doktor ay mabilis na nagtakbuhan, papasok sa silid ni Tala, dala ang mga gamit para sa resuscitation. Si Leandro ay naiwang nakatayo sa labas. Ang kanyang mundo ay muling gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Nailigtas nga ba niya si Tala mula sa apoy at sa kanyang ina para lamang bawiin ito ng tadhana sa huling sandali? O ito na ang huling pagsubok bago nila makamit ang tunay na kapayapaan? Tumigil ang tibok ng puso niya. Kailangan nating mag-shock. Charge to 200. Ang boses ng doktor ay naging isang malabong ugong sa pandinig ni Leandro habang nakatingin siya sa loob ng silid. Ang bawat pangyayari ay tila isang pelikulang bumabagal ang takbo. Ang pag-arko ng katawan ni Tala sa tuwing tumatama ang kuryente sa kanyang dibdib, ang mabilis na paggalaw ng mga kamay ng mga nurse, at ang tunog ng monitor na naglalabas ng isang mahabang nota, isang tunog na walang patid na tila nagsasabing tapos na ang laban. Naramdaman ni Leandro ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Napasandal siya sa salamin ng ICU. Ang kanyang noo ay nakadikit sa malamig na materyales habang ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sa bawat pagtalbog ng katawan ni Tala, tila ang sarili rin niyang kaluluwa ay niyayanig ng matinding boltahe ng pagsisisi.
6 na taon siyang wala. 6 na taon niyang hinayaang pasanin ni Tala ang lahat ng bigat ng mundo. At ngayong narito na siya, tila huli na ang lahat. Nanay, nanay, gising na po. Huwag niyo po kaming iiwan ni Lito. Ang mahinang tinig ng kanyang anak ang bumasag sa kanyang pagtulala. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Lito na nakayakap sa kanyang binti. Ang bata ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi pa bumabagsak. Tila naghihintay ng isang kasiguraduhan na alam ni Leandro na hindi niya kayang ibigay sa mga sandaling iyon. Yumuko si Leandro at binuhat ang bata. Itinatago ang mukha nito sa kanyang balikat upang hindi na nito makita ang brutal na pakikipaglaban ng mga doktor sa loob. Sa gitna ng dilim at amoy ng ospital, isang bagay ang dahan-dahang inilagay ni Lito sa palad ni Leandro. Isang maliit at medyo tunaw na candy na nakabalot sa plastic. Ito po ang paborito ni nanay. Ibibigay ko po sa kanya kapag nagising siya. Bulong ni Lito. Ito ang golden moment na tila sumaksak sa huling piraso ng katatagan ni Leandro. Ang inosenteng pag-asa ng isang bata sa gitna ng isang tila imposibleng sitwasyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang galit ng kanyang ina. Hinawakan niya ng mahigpit ang candy. Ang plastik nito ay lumilikha ng isang marupok na tunog sa kanyang palad. Tila ang buhay ni Tala na anumang sandali ay maaring maglaho. Sa loob ng silid, dahan-dahang bumalik ang ritmo sa monitor. Ang mahabang nota ay napalitan ng isang mahina at mabagal na tunog ng pagtibok. Tinitik, tinitik. Ang mga doktor ay nagsimulang mag-ayos ng mga kagamitan. Ang kanilang mga balikat ay bumaba mula sa pagkakabigla. Isang nurse ang tumingin sa labas at dahan-dahang tumango kay Leandro. Nakahinga ng malalim si Leandro, isang buntong hininga na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng tunay na ginhawa, isang mabilis na pagtakbo ng mga nurse ang narinig niya mula sa kabilang pasilyo. Ang direksyon kung nasaan ang silid ni Lita, ang kanyang anak na may sakit sa puso. Ang bata sa room 3, 05. Ang oxygen saturation niya ay mabilis na bumababa. Ang sigaw ng isang nurse ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang puso ni Leandro ay muling tumalon sa kaba. Room 3, 05. Iyon ang silid ni Lita, ang kambal na naiwan ni Tala sa pangangalaga ng ibang nurse habang sila ay narito sa ICU. Ang dobleng hagupit ng tadhana ay tila walang balak na patigilin ang pagsubok sa kanya. Lito, manatili ka rito sa tapat ng pinto ni nanay. Huwag kang aalis, maliwanag. Utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kabilang palapag. Pagdating niya sa room 305, nakita niya ang kanyang anak na si Lita na namumutla. Ang mga labi ay kulay ube na, habang ang mga aparato sa paligid nito ay naglalabas ng mga babalang tunog ng panganib. Ang mga doktor ay mabilis na nagkakabit ng mga bagong tubo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Leandro ang isang tao na nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid. Isang babaeng nakauniporme ng nurse, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Leandro, mabilis itong lumabas sa pintong pang-emergency. Napatigil si Leandro. May kung anong masamang kutob ang gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya sa tableta na nakalagay sa tabi ng kama ni Lita. Isang hiringgilya na wala ng laman ang nakapatong doon. Isang bagay na hindi dapat naroon sa mga sandaling iyon. Doktor, tingnan niyo ang IV drip niya, sigaw ni Leandro. Mabilis na sinuri ng doktor ang likidong dumadaloy sa katawan ni Lita. May nakahalong gamot na hindi dapat narito. Sinong naglagay nito? Ang galit ni Leandro ay tila isang bulkan na sumabog. Hindi pa tapos ang kanyang ina. Hindi pa tapos si Doña Imelda. Kung hindi niya mapapatay si Tala, ang mga bata ang kanyang gagamitin upang parusahan si Leandro.
Mabilis na lumabas si Leandro sa silid upang habulin ang pekeng nurse. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naghihintay sa kanya. Si Aling Rosa, na nakalaya na pala sa pamamagitan ng piyansang binayaran ng kung sino, ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. May hawak na isang itim na bag at nakangisi ng mapait. Ang utang ay dapat bayaran, Leandro, bulong ni Aling Rosa habang dahan-dahang umaatras patungo sa elevator. At ang utang ng isang ina ay ang buhay ng kanyang mga anak. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng pagsara ng elevator ay tila isang hatol. Naiwan si Leandro sa gitna ng dalawang silid. Sa isang panig ay ang naghihingalong si Tala at sa kabilang panig ay ang kanyang anak na si Lita na biktima ng isang lason. Sino ang uunahin niya? Ang babaeng mahal niya o ang anak na ngayon pa lang niya nakilala? At nasaan si Lito? Sa gitna ng kanyang pagtakbo, napagtanto ni Leandro na naiwan niyang mag-isa si Lito sa tapat ng ICU. Mabilis siyang lumingon patungo sa direksyon ng ICU. At doon, ang kanyang puso ay tila tuluyan ng tumigil sa pagtibok. Ang pwesto kung nasaan si Lito kanina ay wala ng laman. Ang tanging naroon na lamang ay ang maliit na candy na nakabalot sa plastik na ngayon ay tinatapak-tapakan ng mga taong naglalakad sa pasilyo. Nasaan ang kanyang anak? Ang candy na dapat ay alay ng pag-asa, ngayon ay naging marka ng isang panibagong trahedya. Ang bawat hakbang ni Leandro sa makinis na pasilyo ng ospital ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na candy na nakabalot sa plastik, na ngayon ay dumi-dumi na dahil sa mga yapak ng mga taong walang kinalaman sa kanyang pighati. Pinulot niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa sarili niyang palad. Nawawala si Lito. Sa loob lamang ng ilang sandali ng kanyang pagkalito, ang kanyang anak ay muling nanakaw sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib, isang uri ng paninikip na tila isang bakal na kamay ang dumadagan sa kanyang puso. Tumingin siya sa paligid, ang bawat mukha ng mga nurse at doktor na nagmamadali ay tila naging malabo. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang tumititig ay naging isang nakatutulig na ingay na sumasakal sa kanyang katinuan. Security! Nasaan ang mga security rito? Ang sigaw ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, puno ng puot at desperasyon na tila isang sugatang leon na naghahanap ng kanyang kuta. Isang security guard ang mabilis na lumapit, ngunit bago pa ito makapagsalita, hinablot na ni Leandro ang kwelyo nito. Ang anak ko, ang batang lalaki na nakaupo rito kanina. Nasaan siya? Kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa ospital na ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang lumabas mula sa silid ni Lita. Ang kanyang mukha ay puno ng panginginig. Sir Leandro, ang pasyente po sa room 305. Ang kanyang kondisyon ay mas lalong naging kritikal. Ang laso na nailagay sa kanyang IV ay mabilis na kumakalat sa kanyang puso. Napatigil si Leandro. Ang bawat salita ng nurse ay parang isang saksak sa kanyang likuran. Sa kaliwa niya ay ang pintuan kung nasaan si Tala, na nananatiling walang malay at nakikipaglaban sa kamatayan. Sa kanan niya ay ang silid ni Lita, ang kanyang anak na dahan-dahang kinakain ng lason. At sa kung saang dako, ang kanyang anak na si Lito ay nasa kamay ng isang babaeng walang kaluluwa. Ito ba ang gusto niyo, Mama? Bulong ni Leandro sa hangin. Ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Gusto niyo ba akong makitang gumagapang sa harap niyo? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video message ang dumating mula sa isang unknown number. Mabilis niya itong binuksan. Sa screen, nakita niya si Lito na nakatali sa isang upuan. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat paghinga, habang ang bibig nito
ay may takip na tela. Sa likuran ng bata, dahan-dahang lumitaw ang mukha ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw at ang kanyang mga labi ay nakakuyom sa isang ngising puno ng lason. Leandro, ang ganda ng anak mo, no? Mukhang-mukha mo nung bata ka pa. Ang boses ni Aling Rosa sa video ay parang kuskos ng bakal sa semento, tuyo at nakapangingilabot. Pero sayang, ang dami mong pera, pero hindi mo mabili ang kaligtasan nila. Ang utang na loob ni Tala sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga sa bangko nyo. Ang kailangan ko ay ang makita kang lumuluhan ng dugo. Naramdaman ni Leandro ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang saksak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng galit. Ang cellphone ay halos madurog sa kanyang pagkakahawak. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pagiging isang makapangyarihang De Salvi ay walang silbi. Siya ay isa lamang amang hubad at walang kalaban-laban sa harap ng isang babaeng wala nang kinatatakutan. Nasaan ang anak ko, Rosa? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ang sigaw ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital dahilan upang mapatigil ang lahat ng mga nurse na dumadaan. Pumunta ka sa lumang pantalan, sa dulo ng warehouse 7. Mag-isa ka lang, Leandro? Dagdag ni Aling Rosa bago naputol ang video. Isang maling galaw. At sisiguraduhin ko na ang susunod na makikita ni Tala kapag nagising siya ay ang 2 kabaong ng kanyang mga anak. Napatigil si Leandro sa gitna ng pasilyo. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalong naging mabigat. Sa kaliwa niya, narinig niya ang tunog ng mabilis na pagtibok ng makina mula sa silid ni Lita. Isang babala na ang kanyang anak na babae ay pilit na nilalabanan ang lason sa kanyang katawan. Sa kanan, ang ICU kung nasaan si Tala. Ang babaeng ang huling alaala ay ang pagkakadakip sa kanyang anak. Sir, kailangan po nating isagawa ang procedure para malinis ang dugo ng pasyente. Ang boses ng doktor mula sa room 305 ay puno ng pagmamadali. Kailangan niyo pong pumirma sa consent form ngayon din. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng kanyang puso. Humarap si Leandro sa doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya mapigilan. Inabot niya ang panulat, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi makagalaw. Sa isang iglap, tila nakita niya ang mukha ni Lito sa video, ang takot sa mga mata ng bata at ang banta ni Aling Rosa. Ito ang golden moment na tila pumaslang sa kanyang huling pagkatao. Ang pagpili sa pagitan ng 2 buhay na parehong nagmumula sa kanyang dugo. Pinirmahan ni Leandro ang dokumento nang hindi tumitingin. Ang bawat guhit ng panulat sa papel ay tila isang hiwa sa kanyang sariling laman. Iligtas niyo siya, parang awa niyo na. Iligtas niyo ang anak ko. Bulong ni Leandro sa doktor. Ang boses ay basag at puno ng pagsuko. Mabilis na tumakbo si Leandro patungo sa pintuan ng ospital. Ang ulan sa labas ay tila hindi na tumitigil. Ang malalakas na patak nito ay humahampas sa salaming pinto na parang mga kamao ng tadhana. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, nabitawan niya ang maliit na kendi ni Lito. Nakita niya itong gumulong sa sahig na dumihan ng putik mula sa kanyang sapatos at tuluyang nawala sa ilalim ng isang upuan. Ang kending iyon ang huling bakas ng inosenteng pag-asa ni Lito. At ngayon, ay tila kinuha na rin ito ng kadiliman. Sumakay si Leandro sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa pantalan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang hindi niya maibuhos. Habang nagmamaneho, isang bagong mensahe ang dumating sa kanyang cellphone. Hindi ito video, kundi isang larawan. Isang larawan ni Doña Imelda na nakaupo sa loob ng isang itim na kotse. At sa labas ng bintana ng kotse ay makikita ang warehouse 7. Ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina, ay naroon.
Hindi upang iligtas ang kanyang apo, kundi upang tapusin ang lahat ng dumi na maaring sumira sa pangalan ng pamilya. Hindi, hindi niyo magagawa ito, Mama. Bulong ni Leandro. Ang kanyang panga ay nakakuyom hanggang sa sumakit ang kanyang mga ngipin. Pagdating niya sa pantalan, ang amoy ng asin at bulok na isda ay sumalubong sa kanya. Ang warehouse pito ay nakatayo sa dulo, isang dambuhalang anino sa gitna ng bagyo. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng pantalan ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Pumasok si Leandro sa loob ng bodega. Ang dilim ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot sa kanya. Ngunit sa gitna ng bodega, nakita niya ang isang upuan na may nakataling bata. At sa tabi nito, nakatayo ang dalawang babae. Si Aling Rosa na may hawak na baril at si Doña Imelda na nakatayo ng matuwid, walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Huli ka na, Leandro. Ang boses ni Doña Imelda ay malamig. Mas malamig pa sa ulan sa labas. Ang utang na loob ay dapat bayaran. At sa pagkakataong ito, ang kabayaran ay ang pagkawala ng lahat ng ebidensyang makakasira sa atin. Kasama na ang batang ito. Itinaas ni Aling Rosa ang baril at itinutok ito sa ulo ni Lito. Ang tunog ng pag-alsa ng martilyo ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang tuyong tunog na tila huling tibok ng puso ni Leandro. Huwag! Parang awa niyo na! Huwag ang anak ko! Ang boses ni Leandro ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi sa pinakamalalim na dako ng kanyang nagdurusa na kaluluwa. Ang tunog ng kanyang pagmamakaawa ay humahalo sa hagupit ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng lumang bodega, lumilikha ng isang tila panaghoy na koro ng kalikasan. Sa gitna ng dilim, ang dulo ng baril ni Aling Rosa ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang maliit na piraso ng bakal na may kapangyarihang tuldukan ang isang inosenteng buhay. Nakatayo si Doña Imelda sa tabi, ang kanyang anyo ay tila isang reyna ng kadiliman. Walang bakas ng luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa halip, ang tanging makikita ay ang isang matigas na determinasyong protektahan ang kanyang trono, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang dugo at laman. Tapusin mo na ito, Rosa. Ang utos ni Doña Imelda ay parang isang hatol ng kamatayan, walang emosyon at puno ng lason. Isang kalabit lang at mawawala na ang huling ebidensya ng pagkakamali ng aking anak. Isang kalabit lang at magiging malinis na muli ang pangalan ng mga De Salvi. Mama, maawa kayo! Sigaw ni Leandro habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere bilang tanda ng pagsuko. Si Lito ay apo niyo. Ang batang ito ay dugo niyo. Paano ninyo nagagawang tingnan siya ng ganyan? Paano ninyo natitiis na ipahamak ang sarili ninyong dugo para lamang sa isang pangalang kayo rin ang sumira? Isang malamig na tawa ang kumawala kay Aling Rosa. Dugo? Sir Leandro, sa mundong ito, ang mas pinahahalagahan ng marami ay ang tinta sa tseke at ang kinang ng pera. Ang utang ni Tala ay hindi matatapos sa pagkawala niya. Kailangan mong maranasan ang mawalan, gaya ng pagkawala ng yaman ko dahil sa video na yon. Hinigpitan ni Aling Rosa ang kanyang pagkakahawak sa baril. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang daliri sa gatilyo, dahan-dahang nagsalita si Leandro sa isang boses na puno ng kakaibang katahimikan. Huli na kayo, Mama! Huli na kayo, Rosa! Inilabas ni Leandro ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang screen nito ay nakaharap sa kanila. Nagpapakita ng isang timer na tumatakbo. Ang lahat ng nangyayari rito, ang bawat salitang binitawan nyo, ang bawat utos ng pagpatay. Lahat ng ito ay naka-livestream. Hindi lang ang mga pulis ang nakakakita nito, kundi ang buong bansa. Ngayon, ituloy nyo. Ipakita nyo sa mundo kung gaano kadumi ang dugong ipinagmamalaki nyo. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon.
Ang takot na mawala ang kanyang dangal. Ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay. Ang naging huling pako sa kanyang krus. Ibaba mo ang baril, Rosa. Ibaba mo yan. Ang sigaw ni Doña Imelda ay puno na ngayon ng desperasyon. Ngunit si Aling Rosa ay wala na sa kanyang katinuan. Ang puot at ang pangambang mabilanggo ay nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Hindi! Kung babagsak ako, isasama ko ang batang ito. Kasabay ng pagkalabit ng gatilyo ni Aling Rosa, mabilis na dinaluhong ni Leandro si Lito. Ang nakatutulig na pagputok ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na tila bumasag sa mismong hangin sa loob ng bodega. Kasabay nito ang marahas na pagtilamsik ng mga piraso ng kahoy at alikabok. Ngunit sa halip na ang bata, ang dumanak ang dugo, ang katawan ni Leandro ang nagsilbing kalasag. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding init na humiwa sa kanyang balikat. Isang hapdi na tila binubuhusan ng kumukulong asupre ang kanyang laman. Napainggit siya sa sakit, ngunit hindi niya binitiwan si Lito. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Ibinabaon ang maliit na ulo nito sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang bangungot na nagaganap. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa malansang amoy ng dagat. Lumilikha ng isang atmosfera ng kamatayan at sakripisyo. Tatay! Tatay! Ang iyak ni Lito ay puno ng takot. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa madugong polo ni Leandro. Huwag kang matakot. Narito na si tatay. Ligtas ka na. Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Sa gitna ng usok, mabilis na pumasok ang mga operatiba ng pulisya. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga espada ng katarungan na humihiwa sa dilim. Isang malakas na kalabog ang narinig nang dapaan ng mga pulis si Aling Rosa na nagsisigaw pa rin ng mga sumpa habang kinakandado ang kanyang mga kamay ng malamig na bakal. Si Doña Imelda naman ay nanatiling nakatayo sa gitna, parang isang estatwa na unti-unting nagkakabitak-bitak. Nakatingin siya sa cellphone ni Leandro na nahulog sa sahig, kung saan makikita ang libu-libong komento ng galit mula sa mga taong nanonood. Ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, ang lahat ng kanyang ipinaglaban sa paraang madumi ay tuluyan ng naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Leandro, anak. Ang boses ni Doña Imelda ay naging isang mahinang kalasing, ngunit hindi na siya nilingon ng kanyang anak. Dinala si Leandro at Lito pabalik sa ospital. Sa kabila ng kanyang sugat, tumanggi si Leandro na magpaggamot hanggat hindi niya nakikita ang kanyang mag-ina. Sa loob ng ICU, ang katahimikan ay tila isang banal na kumot na nakabalot sa silid. Doon, dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ni Tala ay ang mukha ni Leandro na maputla at may benda sa balikat, habang hawak-hawak ang mahimbing na natutulog na si Lito. Sa kabilang gilid ng kama, naroon si Lita, na himalang nakaligtas sa lason dahil sa mabilis na aksyon ng mga doktor. Ito ang golden moment na nagpiga sa puso ng lahat, ang muling pagkakabuo ng isang pamilyang hinati ng 6 na taon ng kasinungalingan. Isang mahinang daloy ng luha ang lumabas sa mga mata ni Tala, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa na ang bagyo ay natapos na. Leandro, bumalik ka, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na himig ng pag-asa. Hindi na ako aalis, Tala. Hinding-hindi na, sagot ni Leandro. Inilabas niya ang maliit na candy na nadumihan sa pasilyo, ngunit nilinis niya itong muli. Inilagay niya ito sa palad ni Tala. Sabi ni Lito, paborito mo raw ito. Alay niya para sa paggising mo. Ang katarungan ay mabilis na gumulong. Si Doña Imelda at Aling Rosa ay naharap sa mga kasong kriminal na hindi na nila matatakasan ng salapi. Ang mga ari-arian ni Aling Rosa ay nasequester at sa utos ni Leandro ay ginawang isang pundasyon
para sa mga inang biktima ng pang-aabuso. Lumipas ang ilang buwan sa isang payapang dalampasigan sa Cebu kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng pagpapatawad. Nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Malayo sa ingay ng korporasyon, malayo sa laso ng mataas na lipunan. Nakaupo si Tala sa isang tumba-tumba, pinagmamasdan sina Lito at Lita na nagtatakbuhan sa puting buhangin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang balat. Nagbibigay ng init na matagal na niyang hinanap. Lumapit si Leandro. May dalang 2 baso ng sariwang buko juice at marahang hinalikan ang noo ni Tala. "Masaya ka ba rito?" tanong ni Leandro. Tumingin si Tala sa asul na dagat, pagkatapos ay sa kanyang mga anak, at huli, sa lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanila. Higit pa sa masaya, Leandro, dahil sa wakas, wala na tayong utang na kailangang bayaran. Maliban sa pagmamahal sa isa't isa, ang sugat sa kanilang mga puso ay maaring mag-iwan ng peklat. Ngunit ang mga peklat na yon ang magpapaalala sa kanila na sila ay lumaban, nagtiis, at sa huli ay nagtagumpay sa ilalim ng biyaya ng tunay na pag-ibig. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Cebu ay hindi na isang babala ng paparating na kadiliman para kay Tala. Sa halip, ito ay naging isang paanyaya ng kapayapaan, isang banayad na haplos ng hangin na nagpapaalala sa kanya na ang mga bagyo ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga De Salvi. Sa loob ng isang malamig at masikip na selda, malayo sa kinang ng mga diamante at marangyang piging, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling singsing, ngayon ay hubad at nangangatog sa bawat tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng bilangguan. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mga alaala ng isang pangalang pilit niyang nilinis sa pamamagitan ng maduming paraan na ngayon ay naging marka ng kanyang habambuhay na kahihiyan. Si Aling Rosa naman ay nagsisilbi rin ng kanyang hatol, unt-unting kinakain ng pagsisisi sa isang buhay na ginugol sa kasakiman. Ngunit para kay Tala, ang katarungan ay hindi lamang nahanap sa likod ng mga rehas. Nahanap niya ito sa bawat tawa ni Lito at Lita habang nagtatayo ng mga kastilyong buhangin sa harap ng kanilang bahay. Nahanap niya ito sa bawat umaga na nagigising siyang hindi na kailangang magbilang ng barya para sa gamot ng kanyang mga anak. Nakatayo si Tala sa harap ng kanyang canvas, hawak ang isang pinsel. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang peklat sa kanyang pulso, na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong sa utang na loob, ngayon ay bahagi na ng isang makulay na sining, isang painting ng isang pamilyang nakatayo sa ilalim ng bahaghari pagkatapos ng ulan. "Tapos na ba ang obra maestra mo?" Ang boses ni Leandro ay puno ng init habang lumalapit ito sa kanya. Wala na ang suot nitong mamahaling Amerikana. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bigat ng korporasyon. Iniwan ni Leandro ang pamamahala sa De Salvi Corporation sa isang mapagkakatiwalaang board at mas piniling pagtuunan ng pansin ang kanilang pundasyon para sa mga mahihirap habang namumuhay ng payak kasama ang kanyang tunay na pamilya. Halos, ngumiti si Tala. At sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Pero sa tingin ko, ang tunay na obra maestra ay ang buhay na meron tayo ngayon. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Tala. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup. Isang tahimik na tipan na hinding-hindi na muling magbibitaw. "Nagpatawad ka na ba talaga, Tala?" tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng pag-iingat. Huminga ng malalim si Tala. Pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na humahalik sa dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Leandro. Para ito sa akin, para sa atin. Hindi tayo makakausad kung ang puso natin
ay nakagapos pa rin sa galit na itinanim nila. Malaya na tayo. Ito ang huling golden moment. Ang pagkaunawa na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa taas ng pangalan, kundi sa lalim ng pag-unawa at sa lakas ng loob na bumangon mula sa putik upang yakapin ang liwanag. Lumapit ang kambal sa kanila, hila-hila ang kanilang mga magulang patungo sa dalampasigan upang panoorin ang unang bituin na sisikat sa langit. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa himig ng mga alon, isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong baybayin. Sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig, kapag hinaluan ng katotohanan at katatagan, ay may kapangyarihang magpagaling ng kahit na anong sugat. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Wala nang utang na kailangang bayaran, wala nang kasalanang kailangang itago. Ang tanging natitira ay ang isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kapayapaan. At sa huling sulyap ng araw sa dambana ng dagat, doon natin iiwan ang pamilya ni Tala at Leandro sa gitna ng katahimikang matagal nilang ipinaglaban. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at sumabay sa bawat tibok ng puso ng kwentong ito hanggang sa huling sandali. Habang sinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandali ng matinding paghihirap ni Tala at ang masakit na pagkakalayo niya sa kanyang mga anak, tila ba nadarama ko rin ang bawat patak ng luha at ang bigat ng kawalan ng katarungan na kanyang pinasan. May mga gabi na kailangang tumigil ang aking panulat dahil sa tindi ng emosyon, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga himig ng totoong buhay, sa mga inang nagsasakripisyo sa gitna ng dilim at sa mga pusong pilit na binubuo ang sarili mula sa pagkakaagnas ng kahapon. Tulad ng isang maliit na buto na pilit na sumisibol sa ilalim ng matigas na semento, ang ating pag-asa ay may kapangyarihang magtagumpay laban sa anumang unos. Ang kwento ni Tala at Leandro ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang liwanag sa dulo ng araw na nagbibigay daan para sa isang bagong simula. Nais kong baunin ninyo ang init ng kwentong ito sa inyong mga tahanan na parang isang maliit na kandila na nananatiling nagniningas sa kabila ng malakas na hangin. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, pagkatapos ng lahat ng sakit, paninirang puri, at panganib na idinulot ni Doña Imelda sa iyong mga anak, kaya mo rin bang magpatawad ng buong buo para sa iyong sariling kapayapaan? O sapat na bang makita mo silang nagbabayad sa likod ng mga rehas ng katarungan? Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong tapat na pakikinig. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong damdamin at nag-iwan ng bakas sa inyong kaisipan, sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa amin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-iwan ng inyong mahalagang komento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas namin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong nagbibigay diwa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na yugto ng buhay, pag-ibig at pag-asa.